Apokalipsis 1:13 hanggang 20. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mata ay gaya ng ningas ng apoy. Ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabing, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. At ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo, ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakikita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Na ipangaral sa atin noong nakaraang linggo na ang aklat ng Apokalipsis ay propetical, personal na sulat, at ito ay praktikal. Sa makatuwid, hindi lamang mga pangitain at mga hiwaga at mga misteryo ang ating mababasa rito, kung hindi mga bagay na may kinalaman sa ating paglilingkod sa Diyos hanggang siya ay bumalik. Gusto kong ipaalala sa inyo ang kumpletong pangalan ng aklat na ito ay ang Apokalipsis ni Hesukristo, o ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang para ating malaman kung ano ang mga bagay na darating sa hinaharap. Ang punto ng aklat na ito, tayo mga tao, gusto natin palaging hulaan kung anong mangyayari. Kaya nga, sumisikat ang mga manghuhula. Yung iba nagbabiral pa na meron silang naging pangitain. At meron silang mga prediksyon tungkol sa mga bagay na mangyayari. Natural sa tao yan na lahat. Gusto niyang malaman kung anong mangyayari. Hindi lang siya nanghuhula, minsan tamang hinala din. Sa sobrang advance ng isip ng tao, gusto niyang malaman ang lahat ng bagay upang makontrol niya ang lahat ng bagay kahit na anong liit ng kanyang mundong ginagalawan. Magkakamali ang sino mang babasa ng Apokalipsis na ang kanyang intensyon lamang ay para malaman kung anong mangyayari sa hinaharap. Ang iba'y nag-compute pa ng mga taon at mga panahon. At nagsabing si Hesukristo ay babalik sa ganitong taon, subalit hindi nangyari. Sila'y napahiya, subalit kagaya ng lahat ng taong mayayabang, lahat ng napapahiyang mayabang laging may palusot. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, na ito ay kapahayagan, higit sa lahat, ay kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo, ng kanyang sarili. Ipinahahayag niya sa sanlibutan sa mga aklat na ito kung ano siya at kung sino siya, sapagkat ang lahat ng bagay na nangyayari sa sanlibutan ay nakadepende sa kung sino ang ating Panginoong Hesukristo.
Sa aklat ng pahayag, nagdugsong-dugsong ang bawat bahagi ng mga hula. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, ipinakita sa atin na si Hesukristo ang nakaraan, ngayon at ang sa darating na panahon. Ipinakita sa pahayag na ang lahat ng pangako ng Diyos ay merong katunayan at may kalubusan sa pagkatao at pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga paulit-ulit na mababasa natin sa Apokalipsis ang mga salitang sa talatang 8, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ang umpisa ay ang Diyos at ang katapusan ay ang Diyos. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili ng una, ipapahayag din ng Panginoon ang kanyang sarili sa huli. Kung kaya't sa kanya nagsimula, sa kanya din magtatapos. Ang lahat na nangyari sa nakalipas at lahat ng nangyayari sa ngayon at ang lahat ng mangyayari sa hinaharap ay nandiyan ayon sa plano ng Diyos na nais niyang ipahayag sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa Apokalipsis 4:11 na ang Panginoon natin, ang Diyos ay nararapat tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapangyarihan at kapurihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay dahil sa iyong kalooban. Pag ibinasa mo sa King James Version, for thy pleasure they are. Kalooban ng Diyos ayon sa kasiyahan ng kanyang puso. Pag sinabing kalooban ng Diyos, ano ang gusto ng Diyos? Hindi alipin ang Diyos ng kanyang sariling nilalang. Hindi gumawa ang Diyos ng oras para siya mismo ay maalipin ng oras kung hindi siya ang nagtatakda ng oras sa bawat tao. Hindi gumawa ang Diyos ng daigdig para ang daigdig ang magdikta sa Diyos kung anong gagawin niya bilang Diyos. Kung hindi ang Diyos ay gumawa ng daigdig upang ipahayag niya ang kanyang sarili bilang Panginoon at bilang Diyos natin na marunong sa lahat. Dahil binasa natin, mga kapatid, ang Apokalipsis ay pagpapakilala ni Kristo sa kanyang sarili. Tatlong bahagi ang makikita mo doon sa binasa natin. Una, sa talatang 13 hanggang 16, makikita natin paano ipinahayag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili ayon sa ipinahayag niya ang kanyang sarili sa lumang tipan sa mga propeta. Hindi ipinapakita ang Apokalipsis na hiwalay na aklat sa banal na kasulatan, kung hindi katugunan sa maraming tanong sa lumang tipan na hindi nasagot. Kung mabibigyan tayo ng panahon at nais kong inyong basahin, ikumpara ninyo yung binasa nating teksto ngayong umaga sa Daniel 10, ika-10 kabanata ng Daniel, at makikita nyo yung pinagkaparehas niyan sa maraming bagay. Now, tignan natin sa Apokalipsis 22. Verse 6. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari at madali. So, ikita natin na yung pinahayag ng ating Panginoong Hesukristo dito, na pangitain tungkol sa kanyang sarili, ay nagpapatunay na siya rin yung nagpapakita ng mga pangitain sa mga unang tao.
especially si Propeta Daniel. Siya rin mismo. Na kung paanong siya ang nagbigay ng pangitain, sa pahayag ipinakita na si Hesukristo rin ang magbibigay ng katapusan at realidad sa pangitain na kanyang itinuro. Pangalawa, sa talatang 17 hanggang 18, mababasa natin na ipinahayag ni Kristo ang kanyang sarili kung paano niya ipinahayag ang kanyang sarili sa mga propeta. Nang hinawakan ng Panginoong Hesukristo ang balikat ni Juan, ano ang kanyang sinabi? Ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya'y kilala ni Juan, ako ay siyang nabubuhay. Ang mga apostoles ay nagkaroon ng personal na pakikisama sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi ka dapat matakot, Juan, sapagkat ako na nagpapahayag sa iyo, ako din yung dati na nakasama mo. Na yung itinuturo, 1 John chapter 1, yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung aming nakita, yung namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Yung totoong Kristo, yung real na Kristo, na nagpahayag sa mga propeta at nagpahayag sa mga apostoles at kanyang sinabi, ako yung namatay at muling nabuhay. So ang Panginoong Hesukristo mismo nagpapahayag ng kanyang sarili. At pangatlo, ipinahahayag sa mga kasulatang ito. Ang pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili sa mga iglesia. Ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kung ano siya at kung ano ang gusto niyang mangyari sa iglesia. At dito tayo magbibigay ng atensyon ngayong umaga sa Hesukristo sa gitna ng mga iglesia. So hindi na natin iisa-isahin yung 2 puntos na nauna sapagkat madadaanan po natin yan kapag inisa-isa na natin yung sa Kabanata 2 hanggang 3. Para lang sa paunang kaalaman mga kapatid, na yung tinutukoy na kandelero dyan o candlestick ay yan yung nandoon sa lumang tipan na pinagawa ng Diyos kay Moses. Makikita mo yan sa Exodo 25, 31 hanggang 40 na kung tawagin ay menorah. Yan ay nasa flag o nasa coat of arms ng Israel. Ang isang candlestick ay hindi stick, kung hindi meron niyang pitong ilawan sa isang kandelabra. So 7 yun. 7 candlesticks. Makikita mo. Yan ay simbolo ng Judaism na ginagamit nila ngayon. So diyan mo makikita na maraming simbolismo sa lumang tipan na magko-connect sa atin sa lumang tipan. At ang utos ng Diyos sa mga pari sa lumang tipan, hindi dapat mamamatay ang ilaw ng mga ilawan. Basahin natin sa Levitico 24, 1 hanggang 4. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel na dalhan ka ng langis na dalisay na oliva na hinalo para sa ilawan upang laging papagliyabin ang ilawan. So, yung ginawa nilang ilawan sa tabernakulo, hindi dapat namamatay. Kaya ang ginagawa ng mga Israelita, lagi silang nagdadala doon ng langis. Talatang 3, sa labas ng tabing ng kaban ng patutuo na tabernakulo ng kapisanan, ay aayusin palagi ni Aaron mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon. Siya'y palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. Kanyang aayusin lagi ang mga ilawan sa ibabaw ng kandelerong dalisay sa harapan ng Panginoon. So yung larawan ng ating Panginoong Hesukristo, diyan
ay parang kagaya ng si Aaron, inaayos niyang mga ilawan na gamit sa pagsamba. At ito ay utos ng Diyos sa mga Hudyo, sa bayan ng Diyos, na hindi dapat mamamatayan magpakailanman. Of course, makikita natin na sa maraming pinagdaanan ng Israel bilang bayan ng Diyos, ilang beses na yang namatay dahil din mismo sa kanilang sariling pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagtalikod sa Diyos. Sumisimbolo ito na ang Diyos ay liwanag, ang kautusan ng Diyos ay liwanag, na nagliliwanag sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang bayan. Isayas 42, talatang 5 hanggang 8. Isayas 42, 5 hanggang 8. Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon, na lumikha ng langit at nagladlad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nagsilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayan nito at ng diwa sa kanila na nagsilakad dito. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Nakikita natin na ang Israel ay itinalaga ng Diyos na maging liwanag sa mga hintil. At siyang nangyari sapagkat ang ebanghelyo ay dumating sa atin sa pamamagitan ng Israel, nang sila'y naging mga saksi mula sa Jerusalem patungo sa Samaria hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagtuturo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga ilawang ito at iba pang mga instrumento sa tabernakulo ay anino lamang na mga bagay na darating sa kasalukuyan, at mga bagay na sumisimbolo sa perpektong tipan ng Diyos na gagawin sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, pumunta na tayo dun sa pinaka-punto ng pangangaral ngayong umaga. Doon sa talatang 20 o 19 hanggang 20. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakikita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Una, maliwanag na ang mga kandelerong yan, ang mga menorah o ang candlestick, ay sumisimbolo ng iglesia, ng 7 iglesia na nasa Asia. At si Hesukristo ay nasa gitna ng mga iglesia. Alalahanin natin na ang mga disipulo ni Kristo o ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay tinawag na ilaw ng sanlibutan. Nating kakalimutan, si Hesukristo nagsabi sa atin, Mateo 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Talatang 12, talatang 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Makikita natin, mga kapatid, na ang sanlibutan ay makakasamba sa Diyos sa pamamagitan ng iglesia, sapagkat ang iglesia ay instrumento ng Diyos upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa Kanya. Kagaya ng unang panahon, ang mga ilawan ay gamit sa pagsamba. Ang iglesia ay gamit din sa pagsamba, upang ang mga tao ay lumuwalhati sa Ama na nasa langit.
Ang iglesia ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, isang banal na bansa, katangi-tanging mga tao na dapat magpahayag ng kaluwalhatian ni Kristo na tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Na noon ay hindi tayo kinahabagan ng Diyos, ngunit ngayon ay kinahabagan na tayo ng Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos sa kanyang liwanag, nakagaya ng Israel ng lumang panahon, ay tinutupad ng Diyos ang bawat pangako niya sa Israel sa pamamagitan din ng iglesia, na kung saan walang Hudyo at walang Griego, kundi iisang bayan ng Diyos, na tinawag ng Diyos mula sa sanlibutan upang magpahayag sa sanlibutan ng mga kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon na tagapagligtas. Si Jesucristo ay nasa gitna ng mga iglesia, sapagkat si Jesucristo mismo ay ilaw ng sanlibutan. Sa Juan 8:12 ay babasahin natin, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay o ilaw ng kabuhayan." Si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan, at kung sinasabing tayo ay ilaw ng sanlibutan ito, paano tayo naging ilaw ng sanlibutan? Sapagkat tayo ay sumusunod kay Kristo. Tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Kaya tayo nagkaroon ng ilaw ng kabuhayan, o kaya tayo nagkaroon ng ilaw ng buhay sa ating sarili, sapagkat sumunod tayo kay Kristo at hindi na tayo lumalakad ngayon sa kadiliman. Yan ang iglesia. Hiwalay kay Kristo ang iglesia ay walang magagawa. At ang ilaw na ito ay hindi lamang pananatili ng iglesia sa isang lugar. Ang ilaw na ito ay pagpapatotoo ng iglesia sa isang lugar. May nagsasabi na pagka tinanggal ng Diyos ang ilawan ng isang iglesia sa isang lugar, ang iglesyang iyon ay nabubura. Mga kapatid, hindi na kailangang mabura ang iglesia sa isang lugar para lang masabing hindi na tayo ilaw ng sanlibutan. Yung hindi tayo nagpapatotoo at hindi tayo lumalakad sa liwanag, ay parang hindi na tayo nagliliwanag sa sanlibutan. At pinipintasan na tayo ng sanlibutan. At ang ating mga gawa ay hindi na humihiwalay sa sanlibutan. Ang ating pamumuhay ay parang kagaya na ng mga tao sa sanlibutan. Ay hindi na nagmimistulang ilaw ang ating buhay sa sanlibutan. Hindi na natin kailangang hintayin na tunay tayong maubos dito. Yung wala tayong ginagawa para sa kaligtasan ng mga napapahamak ay nagmimistulang hindi na tayo nagliliwanag sa sanlibutan. Kaya nga pinapaalala sa iglesia ngayong umaga na ang lahat ng baterya ng iglesia at ang lahat ng langis ng iglesia, lahat ng gasolina ng iglesia at lahat ng buhay ng iglesia, lahat ng mabubuting katangi-tanging gawa ng iglesia na meron tayo, lahat yan ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Na sa Kanya tayo manumbalik at sa Kanya tayo lumapit. At ipinapaalala sa atin na siya pa rin ang ulo ng iglesia. Iba-iba man ang lugar ng mga iglesia, meron sa Efeso, meron sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, meron sa Pilipinas, meron sa Amerika, o sabihin natin meron sa Bagong Nayon. Kaya nga mga kapatid, sa laki-laki lang Antipolo, sinisingle out ko sa ating pagmimisyon ang Bagong Nayon sapagkat dito tayo nilagay ng Diyos. Sapagkat may gagawin ng Panginoon sa atin sa lugar na ito. At ako'y naniniwalang lubos na nagsisimula pa lang tayo at ang bawat araw ay pagsisimula sa biyaya ng Diyos. Nakikita natin dito si Jesucristo na dakilang saserdote. Kagaya ni Aaron ng lumang panahon, kanyang sinisigurado na ang ilawan ay hindi mamamatay magpakailanman.
ay ganun din sa Jesucristo na ating Panginoon. Iniisa-isa niya ang mga iglesia para huwag mamatay at magpatuloy sa kanyang gawain. Kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan sa 3:19 ng Apokalipsis, kung bakit sinasaway ni Kristo ang iglesia, kung bakit tinutuwid ni Kristo ang iglesia, kung bakit sinisiwata niya ang iglesia sa lahat ng maling gawain ito, ay sapagkat mahal niya ang iglesia. At ayaw ni Kristo na ang ating apoy ay mamatay sa lugar na ito, kung kaya't tayo ay kanyang itinutuwid. At ang iglesia ay kanyang itinutuwid. Huwag nating pagkakamalian na totoo din naman na alam ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pagsisikap sa lugar na ito. At hindi liko ang Diyos na makalimot. Bawat iglesia hindi lang kapintasan ng nakikita ni Kristo. Nakikita rin ni Kristo ang pagtitiis ng bawat iglesia. Hindi niya tayo pinagsasabihan dahil sa ating mga pagtitiis. Pinagsasabihan niya tayo dahil sa ating mga kakulangan pa na maaari nating ipaghusay para maging epektibo tayo sa pagpapatotoo para sa Kanya. At gusto kong ipaalala sa inyo ang sinasabi sa Hebreo 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Maganda ang mga kwento ng paglilingkod, pero baka ang paglilingkod mo hanggang kwento na lang. Nakita ng Diyos ang lahat ng pagsisikap natin dito sa loob ng 20 taon, pero hindi pa tayo tapos. Hindi pwedeng pag nagpapatotoo tayo lahat ng patotoo natin sa mga lumipas na panahon, pero wala tayong patotoong inaayos ngayon. Hanggang sa araw na ito ay pinaghuhusay tayo ng Diyos upang yung mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ni Kristo nung una ay ating taglayin hanggang sa Kanyang pagbabalik. Si Jesucristo ang dakilang pastol na naging tao kagaya natin, tinukso kagaya natin, nagkaroon ng mga kahinaan na kagaya natin, kaya lang hindi kagaya natin. Si Jesucristo ay hindi nagkasala. Hindi siya kahit kailan nagkulang sa Diyos. Tayo ay palaging nagkukulang sa Panginoon. At kung sa palagay natin ay hindi na tayo nagkukulang sa Diyos, ay mukhang nalilimitahan na ang ating pagkakilala sa Diyos. Habang umuusad tayo sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng bagong mga teritoryong nalalaman. Mga hindi natin alam noon na nalalaman na natin ngayon, na hindi natin naranasan noon, ngayon nararanasan na natin. Hanggang sa makita natin na kahit pala 1,000 taon ang lumipas, hindi pa natin lubusang makikilala ang Diyos sapagkat siya'y walang hanggan. Ang kahalagahan ng ating pagpapatuloy ay hindi nawawala ang ating pagkamangha sa dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Pagdating sa pakikipagrelasyon sa Diyos, na naisin ko pang ako'y palaging parang bata sa harapan ng Diyos, na laging namamangha sa bawat sorpresa kung sino si Kristo at ano ang Kanyang magagawa. Pero pagdating sa mga bagay tungkol sa kasalanan, huwag nating sabihin na napaglalalangan na naman tayo at hindi natin alam, samantalang ang kasalanan ay paulit-ulit lang. Pita ng mata, pita ng laman at kataasan ng isip. Diyan lang umiikot ang lahat ng tukso. Subalit sa Jesucristo ay maraming kaparaanan kung paano niya tayo tutulungan. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, yamang nagkaroon tayo ng saserdoteng na hindi manhid sa ating mga kahinaan, ay lumapit tayo sa trono ng Kanyang biyaya. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Lumapit tayo sa iglesia na kung saan doon pinapadaloy ni Kristo ang lahat ng Kanyang biyaya. Sa iglesia, pinapadaloy ni Kristo ang Kanyang pag-ibig. Sa iglesia, pinapadaloy ni Kristo ang Kanyang buhay. Huwag nating kakalimutan na sa Efeso 4:16, ang bawat bahagi
ay tumitibay sa pamamagitan ng tulong ng bawat bahagi, sapagkat ang lahat ng iyan ay nakadugsong kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Hindi disenyo ng Diyos na mga Kristiyano ay nagpapakalat-kalat sa sanlibutan na parang walang pastol. Hindi disenyo ng Diyos na inaayos ng tao ang kanyang sarili hiwalay sa iglesia ng Diyos. Hiwalay kay Kristo. Hiwalay sa iglesia. Hiwalay sa iglesia. Hiwalay kay Kristo. Ngayon, tignan natin yung isa pang bagay na dapat natin pansinin dito. Nasa pahayag 1:20. Patungkol sa 7 bituin. Ang 7 bituin na nasa kamay ni Kristo ay ang anghel ng 7 iglesia. Doon sa Daniel 10, merong binanggit na anghel dyan, si Miguel, which is Arkanghel, na tumulong kay Daniel para maunawaan yung ipinahayag sa kanya nung anak ng tao na nagpakita kay Daniel. Kaya nga maraming pagkakaparehas yan. Yung Daniel 10 at saka yung chapter 1 ng Revelation. So merong isang tao ang itsura na nagpaintindi kay Daniel ng pangitain. Dalawa ang interpretasyon, maraming interpretasyon nito. Una, may nagsasabi na ang mga iglesia ay may anghel. Sasabing may guardian angel ang mga iglesia. Kaya lamang, meron akong pasubali. Una, wala akong makita na practical na gamit nito sa banal na kasulatan. At dito lang natin yung nakita. Ang meron tayo, banal na espiritu. Sa palagay ko, bakit kailangan natin ng anghel kung may banal na espiritu? Pangalawa, dapat nyo mapansin, at pinapaalala ko sa inyo na ang Apokalipsis ay punong-puno ng simbolo. Titignan mo ang konteksto kung ito ba ay literal o simbolo. Halimbawa sa 2:1, sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. So kung yan ay anghel, as in, yung anghel ng Diyos, na literal na anghel ng Diyos, ang aking unang katanungan, bakit siya susulatan ni Juan? Hindi pwede. At hindi maaari. Bagamat hindi ko itinatanggi, sa Apokalipsis, ilang beses nagpakita ang anghel kay Juan para ipaunawa sa kanya yung itinuturo sa kanya ng Panginoong Hesukristo, kagaya kay Propeta Daniel. Yun ang pangalawang interpretasyon doon, na ang tinutukoy ng mga anghel dito ay mga tao na nasa iglesia, na para sa kanila sinulat ni Juan ang aklat na ito. Pag-isipan ninyo, bakit sinulatan ng apostol ang anghel? Hindi ba? Ngayon, medyo gawin nating technical ng konti ang ating pag-aaral. Ang anghel ay ang salitang Griegong angelos. Angelos o angelos o angels, pag tinranslate sa English, ay ginagamit din sa King James Version as messenger o mensahero. Halimbawa, pumunta ka sa Mateo 11. Ang pinag-uusapan ay si Juan Bautista. Talatang 10. Kung meron sa inyo dyan na merong Strong's na concordance, na merong Greek, pwede niyong tignan to. Ito yaong tungkol sa kanya nasusulat, narito, sinusugo ko ang aking sugo. Yung sugo na yan sa Griego, angelos.
sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan sa unahan ko. Ang pinag-uusapan si Juan Bautista at hindi isang literal na anghel. Sa makatuwid, mga kapatid, ay maaari nating intindihin at ito ay isang praktikal na pagkagamit na ang sinusulatan dito ni Juan ay ang mga mensahero ng iglesia. Ang mensahero ng Efeso, sulatan mo, upang sa ganon ang salita ni Kristo na ipinakita ko sa iyo, maipadala sa mensahero ng Efeso at ang Efeso ang magbabasa niyan doon sa mga Kristiyano sa Efeso. O hindi naman kaya naghintay sila ng anghel na anghel bumaba doon at ipangaral sa kanila ang pinangangaral ni Kristo. Hindi pwede. At labag yan sa maraming bagay ng doktrina natin. So dapat nating maintindihan na importante sa pagpapadala ng mensahe ng Diyos sa iglesia ang mga mensahero. Ang mga mangangaral. Hindi sila literal na anghel. Totoo. At wala tayong doktrinang gano'n na ang mga pastor ay anghel. Subalit ang kanilang role sa iglesia ay kagaya ng mga mensahero ng Diyos. At sila ay mensahero lamang sapagkat ang mga pastor ay hindi maaaring magpadala ng mensahe sa iglesia na hindi muna isinulat ng mga apostol para basahin sa iglesia. Diba? Sa madaling salita, halimbawa, kung aaralin natin sa susunod na linggo ang Efeso 2:1. 2,000 taon na nakakaraan, may tumanggap ng sulat para sa Efeso at kanyang binasa ang mga salita ng Panginoon sa iglesia at kanilang nalaman ang kanilang pagkukulang at kanilang nalaman ang mga naibigan ng Diyos sa kanila at nalaman nila ang mga bagay na kanilang dapat ituwid. Si Apostol Pablo, nang siya ay nangaral sa Galacia, sinabi niya sa mga taga-Galacia, sa kabila ng aking mga kapansanan, hindi ninyo ako nilait. Galacia 4:14. Marami akong tukso sa aking laman. Sabi pa nga ng mga Bible scholar na si Apostol Pablo ay may sakit sa mata. Na ang pangit tignan. Pero ang sabi niya, at yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Diba? Sa unang Tesalonica 2:13, makikita natin, paano dapat tinatanggap ng mga Kristiyano ang salita ng Diyos? Unang Tesalonica 2:13, makikita natin. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat ng walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay. Ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Makikita natin ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay hindi kagaya yan na parang salita lang ng pastor o salita lang ng manggagawa ng Diyos o salita ng mensahero. Tinatanggap yan na kagaya ng salita ng Diyos. Kung kaya nga marapat din naman na intindihin at isang pananagutan ng mga mangangaral na ang pulpito ay hindi lugar para magkomentaryo, kung hindi para magbasa ng salita ng Diyos, idoktrina ang salita ng Diyos at ipag-utos ang salita ng Diyos. Basahin natin sa unang Timoteo 4:13. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo?
Hanggang ako'y pumariyan, magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral at sa pagtuturo. At ganyan ang ginagawa natin sa iglesia. Binabasa natin ang banal na kasulatan, itinuturo sa atin ang laman ng kabanal na kasulatan, kaya ako naniniwala, walang ibang biblikal na pangangaral maliban sa expository preaching. Sapagkat ang mangangaral ay hindi entitled ng kanyang sariling paliwanag, kundi ayon sa paliwanag na makikita natin sa banal na kasulatan din. Kaya binabasa ang banal na kasulatan, itinuturo ang banal na kasulatan, at ipinangangaral ang banal na kasulatan. Kaya sinasabi, binasa natin, ipapaliwanag natin para magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa, at pagkatapos ipag-uutos sa atin na gawin natin ang salita ng ating Panginoon. Kung kaya't makikita mo yung relasyon na yan, na nandoon sa Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at nakikinig at nagsasagawa ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ngayon, napakapalad po ng ating henerasyon, sapagkat bawat isa sa atin ay merong kopya ng salita ng Diyos. Pero nung unang daang taon, nang dumating ang Apokalipsis sa pulpito, sa iglesia sa Efeso, sa iglesia sa Sardis, sa Smyrna, sa Philadelphia, isang kopya lang na merong babasa sa kanila. Mapalad ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa pagsamba, kapwa ang nagpapahayag, at ang kapwa ang mga nakikinig, ay kapwa sila pinagpapala ng Diyos. Ang nangangaral at ang nakikinig ay nasa isang sentro ng pag-unawa kay Kristo, na ibinabahagi ng mangangaral ang kanyang pangunawa sa patnubay ng Banal na Espiritu sa atin. Na nais ng mangangaral na yung nakita ko kay Kristo ay sana makita nyo rin sa pamamagitan ng mga talatang ito na nagpapaunawa sa atin. Upang sa ganun, kung paano kung nakita na dapat nating sundin, ay sana makita nyo rin na dapat nating sundin. Sapagkat tayo pare-parehas ay merong banal na kasulatan sa ating mga kamay. Pero higit sa lahat, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito. At yan ang dahilan kung bakit tayo nasa iglesia. Pero wag natin kakalimutan, mayroon pang isang bahagi ng pagpapaliwanag dito, na ang mga anghel dito na tinutukoy sa parting ito, sa parting ito, hindi ko sinasabi sa buong parte ng pahayag. Tignan ninyo ang konteksto. Tignan ninyo ang konteksto. Dito sa unang kabanata 2 hanggang 3, kabanata 2, kabanata 3, makikita mo, ito sa practical na gamit, hindi ito maaaring maging mga spiritual na nilalang. Sapagkat ito'y mga mensahero sa iglesia. Sila ay nasa kamay ng Diyos. Sila ay nagmimistulang mga bituin sa kamay ng Diyos. Sa Daniel, merong binanggit. Bumagbasa tayo. Daniel. Bakit ginamit yung larawan? Bakit ginamit yung simbolismo ng bituin? Daniel 12:3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang magbabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Diyan sa binasa natin, sino ang tinatawag ng mga bituin? Sino inilarawan ng mga bituin? Yoong mga naging pantas o natuto patungkol sa kapahayagan ng Diyos.
na sila ang nagiging instrumento ng Diyos ng maraming makasalanan ang magbalik sa katuwiran, na ganyan ang ginagawa ng mga mangangaral sa iglesia. Maaring mangyari din yan sa mga individual na Kristiyano kung kayo'y nag-aakay ng kaluluwa. Kung ang intensyon ng inyong puso ay ang mga makasalanan ay makakilala sa katuwiran ng Diyos, na sila'y tumalikod sa kasalanan tungo sa Diyos, ipinangako yan sa bawat isa sa atin na tayo'y magliliwanag na kagaya ng mga bituin sa langit. Huwag mo nang pangaraping maging bituing walang ningning. Kung ikukumpara tayo kay Kristo, yun, maging bituing walang ningning tayo kumpara kay Kristo, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng ating liwanag. Kaya kung titignan mo sa konteksto ng pahayag 2 hanggang 3, etong mga Kristiyanong ito na nasa Efeso at sa mga iglesyang sinulatan, meron silang mga gawa na hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, na etong mga mangangaral nila ang magiging instrumento para yung mga mali ay itama. Ganun ang pagkagamit. Kaya, kung bibigyan tayo ng Diyos na maraming pastor sa iglesyang ito, ay makakabuti sa atin sa paglawak ng malaking gawain, sapagkat marami tayong kailangan turuan. Kailangan tayong maraming gabayan. Ngayon, lagi nating tatandaan na ang mga mangangaral ay nasa kamay ni Kristo para sa bawat iglesia. Hindi nyo ba naalala yung pangaral ng prayer meeting sa Jeremiah 3:15, na ang Diyos ang nagbibigay ng pastor para magpaunawa sa mga Kristiyano ng kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos? Hindi ba na natin nabasa sa Efeso 4:11 na ang Diyos ang nagbibigay ng kaloob? Tumutukoy ang paghawak ni Kristo sa mga anghel ng mga bawat iglesia, na mga mangangaral sa iglesia nagpapatuloy, tumutukoy at nagpapakita ng pagsusugo ni Kristo ng mga mangangaral sa iglesia, sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Tumutukoy din ito sa pag-iingat ng Diyos sa mga mangangaral, lalo na sa panahong ito na ang iglesia ay nasa malalim na pag-uusig. Ang 7 iglesia ay nasa bingit ng pag-uusig. Isipin mo kung sino unang tatargetin na mga mamamatay tao. Ang una nilang sisirain, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga leader ang una nilang titirahin. Sapagkat kung mawawala ang mga mangangaral sa iglesia, magkakanya-kanya ang mga miyembro ng pagpapaliwanag ng doktrina, ng pagsagawain, at minsan kapirasong talata pa sa Biblia, pag-aawayan pa. Kaya't kailangang proteksyonan ng Diyos ang mga mangangaral. Yung simpleng ginagawa ng mga demonyo sa panahon natin ngayon, na sinisira ang mga pastor, ang mga patotoo ng mga pastor, sa pamamagitan ng kanilang mga mismong hindi pagkaintindi. Darating ang panahon na kahit tama na ang ipinangangaral ng mga mangangaral, pero sira ang patotoo ng mga mangangaral, mawawalan ng bisa ang kanilang ipinangangaral. Kung kaya dapat nating intindihin na ang mga mangangaral ay nasa kamay ni Kristo at dapat manatili sa kamay ni Kristo. Hindi siya lalabas sa kamay ni Kristo. At hindi siya lalabas sa salita ng Diyos. At hindi siya lalabas sa pagpapaliwanag ni Kristo. Sapagkat kung ano ang dapat marinig ng iglesia, ay yung dapat kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. At yan ang salita ng Diyos sa atin ngayong umaga. Maiintindihan natin, una sa lahat, na ang ating pagka-iglesia ay hindi natin gawa sa ating sarili. Si Jesucristo na lumalakad sa ating kalagitnaan ay dapat manatili sa ating kalagitnaan.
Sa iglesia, nagkakaroon ng bisa ang ating pananalangin kung tayo ay nagkakatipon sa pangalan ni Kristo. Hindi dapat tayo mag-away-away sa loob ng iglesia. Hindi dapat natin hayaan ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. Huwag natin hahayaan ang karumihan sa loob ng iglesia. Ang mga kapatid ang nagkakasala, mga kapatid, huwag nating hatulan, kundi ituwid natin. Ituro natin kung paano sila magbabago ng kanilang gawa. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga mahihina na lumago. Sapagkat tayo rin naman ay tinanggap ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya. Tanggapin natin ang bawat isa sa biyayang pinagtanggapan sa atin ng ating Panginoon. Si Jesucristo ay nasa gitna ng mga iglesia. Kagaya ng meron tayo itong sariling mga programa at sariling mga gawain, ipinapanalangin din natin ang mga kapatid natin sa ibang mga iglesia na sana'y magampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa lugar na kung saan sila tinawag ng Diyos. Hindi natin ikinukumpara ang gawain natin sa ibang iglesia, sapagkat kung mananagot sila sa Diyos, mananagot din tayo sa Diyos. Ang kailangan nating matutunan ngayon, tayo po ay nasa proseso ng paghuhubog. Kung makikita natin ang ating mga sarili ngayon, tayo ay inihahanda ng Diyos sa pangunguna. Malaki ang gawain natin, mga kapatid, at hindi ko nakikita ang laki ng gawain natin sa dami kung hindi sa kakayanan at sa mga abilidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Marami sa inyo ang maaring pwedeng manguna. Marami sa inyo ang pinagpala ng Diyos sa praktikal na kakayanan. Marami sa inyo ay binigyan ng Diyos ng talino na hindi kagaya ng talino ng mga tao sa sanlibutan. Kung gagamitin tayo ng Diyos at tayo ay magiging pantas at malalaman natin ang kalooban ng Diyos at gagamitin tayo ng Diyos na maraming makasalanan ang manunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod, ay talagang malaking gawain ang ating hinaharap sa Panginoon. Sa ngayon, mga kapatid, hindi dapat nating isipin na puro kalugihan ang ating tinatanggap sa Panginoon. Nasa punto pa rin tayo ng pagtutuwid sa atin ng Diyos. At hindi darating ang panahon na hindi tayo itutuwid ng Diyos. Kung naiintindihan mo na ang pagtutuwid ng Diyos sa atin ay pag-ibig, hindi mo ba nanaisin na ituwid ka palagi ng ating Panginoon? Ang pagtutuwid sa atin ng Panginoon ay palaging simbolo ng Kanyang pagmamahal sa atin. Sapagkat ang ating Panginoon, binigyan niya tayo ng isip na para magpasya. Malayang pagpapasya. Hindi tayo alipin ng tao. At hindi tayo alipin ng sistema ng sanlibutan ito. Ni hindi tayo sunod-sunuran sa materialistikong pamamaraan ng pamumuhay ng sanlibutan ito. At binigyan tayo ng Diyos ng isip. Kaya lamang ang pag-iisip na yan ay madalas konforme sa isip ng sanlibutan ito. Kung kaya't nangangailangan ng pagtutuwid na sinasaktan tayo ng Diyos sa sanlibutan upang tayo na mismo ang humiwalay sa sanlibutan. Yung mga taong minsan ginagamit ng kaaway para ipagpalit natin ang pagsamba sa Diyos at paglilingkod sa Diyos, sila na mismo ang umuusig sa atin para hindi ka na mahirapang humiwalay at mag-iba ng landas, sapagkat sila na mismo ang lalayo sa iyo, sapagkat inuusig ka nila at ginagawang kanila ng masama. Pero wag nating kakalimutan na si Jesucristo ay palaging nagbabantay sa ating iglesia. Sa Kanya tayo mayroong kapayapaan at meron tayo sa Kanyang buhay. Wag nating kakalimutan na sa iglesia binigyan tayo ng pastor na nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Wag nating kakalimutan. Tinuturuan tayo upang tayo ay magkaroon ng isang malayang paglilingkod. Hindi tayo tinuturuan sa simbahan upang maging
tau-tauhan tayo ng pastor. Hindi. Ang pastor ay pastor lamang sa lupang ito, pero merong isang dakilang pastor sa langit at yan si Jesucristo na ating Panginoon. Diba? Dapat akong maibaba at si Kristo ay maitaas. Pero paano ko sasabihin na ginagampanan ko ang aking trabaho kung natututunan nyo ng sundin ang salita ni Kristo, nandoon ako o wala? Na minamahal nyo na ang salita ng Diyos at susundin nyo, naiingatan nyo ang kapayapaan ng iglesia, naayusin ninyo ang anumang gusot at pagtutulungan ninyo ang pananampalataya, nandoon ako o wala, sapagkat kayo rin ay itinalaga ng Diyos na mga pangunahing tao sa inyong mga bahay, sa inyong mga ministeryo, sa inyong mga fellowship. Kayo rin ay tinawag ni Kristo para maging tagapamalakaya ng tao. Kapag nagkatulungan na tayong lahat, mga kapatid, at naiintindihan na natin ang responsibilidad natin sa bawat isa, at sabay-sabay tayong gagawa sa gawain ng Diyos, marami tayong magagawa para sa Panginoon. Kung loloobin ng Diyos na maraming mga gawain pa ang mapapabayaan at pagpalain tayo ng Diyos ng maraming mga kapatid, at nakita ng iglesia na hindi na to kayang pagpastora ng isa, tumawag kayo ng isa pa para sa ikabubuti ng iglesia. Kapag ang gawain sa baras ay lumaki ng lumaki at kailangan na ng humiwalay, manalangin kayo ng isa na magpadala ang Diyos ng pastor. Magpadala ang Diyos ng mga manggagawa. At ano ang trabaho ng pastor? Ipinaalala ko sa inyo ng pangangaral ng Miyerkules. Una, na i-facilitate ang pagsisisi ng mga anak ng Diyos. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa Israel, manumbalik kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking puso. Mga Kristiyano ay iniligtas ng Diyos sa sanlibutan. At wala ka na sa sanlibutan, hindi gusto ng Diyos na mga paka sa bagong buhay. Kung kaya't may maggagabay sa iyo. Ang Kristyanismo ay hindi DIY. At lalong hindi ang Biblia ay manual na para lang basahin mo mag-isa. Kaya maraming nakakaimbento ng pananampalataya at maraming nagkakaroon ng maling aral. At maraming tumatagal sa simbahan at maraming mga Kristiyano na tumitibay sa kanilang sarili na hindi tumitibay sa iglesia. Bakit? Hindi nila nakita ang kahalagahan ng relasyon ng bawat Kristiyano sa kanyang pastor. Itinuturo ko sa inyo ito sapagkat pagdating sa pagpapanumbalik sa Diyos at sa pagtuturo, kailangan talaga ng bawat Kristiyano ng tagapagturo. Kailangan ng Kristiyano na matandang kapatid sa pananampalataya. At kapag ang simbahan nagkakagusot-gusot na, kakailanganin natin tumayo ang pastor para mag-ayos. Salamat sa Panginoon sapagkat may mga katuwang ako rito sa gawain. At ako'y umaasa na kayo'y tutulungan ng Diyos hanggang sa mapagtibay natin ang gawain ito. Umaasa sa Panginoon na kayong mga matatanda sa iglesia ay inilagay kayo rito ng banal na Espiritu na maging tagapagbantay ng iglesia ng Diyos upang kayo'y maging katuwang na pakanin ang iglesia ng Diyos na kanyang binili ng kanyang sariling dugo. Kaya, sa katapus-tapusan, nagsasalita pa rin ang Panginoon sa kanyang mga iglesia. Kailangan bumalik ang biblikal na pangangaral sa mga pulpito. Hindi dinidefine ang pangangaral sa kung anumang estilo ng mangangaral. Dapat bumalik sa pulpito ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bumalik sa pulpito ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ilagay natin sa isip natin, hindi ibig sabihin naka-rebuke ka, marunong ka na sa Biblia. Kahit mangmang marunong manaway. Magbasa ka sa social media, tignan mo yung mga comments, ang daming komento ng mga tao.
Pero anong pinagkaiba ng matanda? Ang may kaalaman, ang matatanda, nananaway, pero hindi lang nananaway, nagtuturo kung ano ang tamang gawin. Nagpapaliwanag kung anong gagawin para ang kapatid na nagkamali ay makakapanumbalik sa Diyos. Nagtuturo, hindi lamang para sabihin, kapatid, nagkamali ka, mali ka dyan, at tapos na. Hindi, itinuturo niya, kapatid, ayon sa salita ng Diyos, ito ang kaparaanan para tayo ay magkaayos, para tayo ay makapanumbalik. Ba? Kaya, ang rebuke ay magandang bagay. Pero kung nire-rebuke mo yung mga taong hindi nakakaintindi, nagkukulang tayo ng ingredients sa ating pagtuturo. Kaya mo nga siya itinuturo, kaya mo siya sinasaway sapagkat itinuro mo kung paano dapat gawin. At sinanay mo kung paano dapat sundin ng Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, ating mahalin ang salita ng Diyos. Basahin natin, pakinggan natin, at sundin natin. Sapagkat babalik na ang Panginoon. Yan ang salita ng Panginoon, manalangin tayo.